ngayon, may kwento ko sa inyo, medyo naiiyak ako sa nangyayari. Kasi harang buwan, yun nga, nahanap ko na yung tipo kong lalaki. Mabait, matalino, pogi. Tuwang-tuwa ako nung nagsimula kami mag-usap. And we were actively engaged for 3 months. Pero, wala talagang happy ever after, no? Nahuli ko siya na may kasamang ibang babae. Kilala ko yung babaeng yun. Meron na daw boyfriend yun. Tsaka, alam mo nyo ba, sabi nila, siya rin yung nakitulog kasama yung professor para tumaas yung grades. Hindi ko naman sinasabi na totoo yun ha. Pero hindi ko rin masasabi na fake news lang yun. Lalo na, tumaas siya sa ranking ng time na yun. And, I think, alam ko kung bakit siya ganun. Paano ba naman? Yung friends niya, tinotolerate yung mga ganung gawain niya. Kaya, parang wala lang yung actions niya. Hindi mali, laging tama. Yung pagiging late nila, yung hindi nila pagpas ng assignments, parang wala lang sa kanila. But, guys, I made this video kasi I just want to bring awareness sa mga taong ganito. Guys, please, make better choices sa mga friends, sa boyfriends, and sa ilan na nakakapanood ng video na to. Guys, take care. May mga ganito talagang mga tao eh. Hello everyone, we are the group 2 from BSID 1v1. And what we showed was a short film about digital responsibility and how what we post affect the people around us. Sa film namin, pinakita namin kung paano mabilis ma-influence ng mga nakikita online. Lalo na pag nasa social media, ang mga utak ng mga taong nakakatulog nito. So, yung character ko po is nag-post siya about dun sa video ng dalawang tao na parang gusto niyang paringgan. And yun po, nag-viral po yung video, nakilala yung dalawang tao na tinutukoy niya. And naging target sila ng mga harassment, mga bullying, pati yung friends nila na bala. Napansin po kasi namin na minsan, basta nasa internet, pinapatiwala na kaagad ng mga nanonood. Kahit wala ng background check. Kaya parang madali naging way siya para mag-spread ng misinformation and mga rumors, lalo na sa mga students and sa mga younger na users. May sinasabi online, pero iba pala yung nangyayari sa totoong buhay. Ang goal ko ng short film namin na mag-iingat po talaga sa paggamit ng social media platforms katulad ng pag-scroll online, pag-post sa Facebook, kasi yung maliit na bagay ay pwede siyang kumalat at maging isang napakalaking problema. Totoo man ito o hindi, kasi walang nabubura sa internet. Ngayong nasa digital age na tayo, dapat ayusin natin ang ating paggamit ng ating mga gadgets at online spaces. Dapat pinag-iisipan muna natin yung mga gagawin bago tayo kumilos. And sundin natin yung mga nandikits. Dapat tayo maging responsible user tayo. Huwag mag-overshare tungkol sa sarili at huwag magbigay ng impormasyon tungkol sa iba nang walang paalam. Hindi natin ang ibang gumagamit ng social media. Iwasan ang mga ofensibong salita at mga comments na makakasakit sa iba. Huwag na rin makisali sa mga away online. Basta alam ba nito mapapalaki ang problema na maaaring makaresulta ng chismis, gulo, harassment, doxing at iba pa. Dito sa Pilipinas ay maraming batas na nagpapakaprotekta sa ating mga sarili mula sa mga krimen na nagpuugat online. Nariyan ang RA 10173 or Data Privacy Act of 2012, RA 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012, and RA 10627 or Anti-Bullying Act of 2013. Mayroon ding tulong na maaaring butan sa mga nakakaranas ng pangahoos. Nariyan ang DepEd Child Protection Policy, Philippine Mental Association, DepEd LRPO Sterile Child Protection. Mas nakakatulong na pindutin ang report kesa sa share.